Nagpunta kami sa isa sa pinakadulong street sa Pilipinas. Akala namin, napuntahan na namin ang sulok ng Pinas sa Pagudpud. Pero meron palang mas dulo pa talaga na pwede marating ng sasakyan namin. Dahil gusto namin gumala pa norte since wedding anniversary namin at gusto talaga namin iikot ang mga kids without breaking our budget, nag-decide kaming puntahan ang Cagayan Valley. Dito tumira at lumaki ang aking mga magulang. At it's been decades nang huli akong pumunta dito. Sabi nila, ba't gala kayo ng gala? Hindi ba dapat nag-iipon muna kayo habang bata pa? Well, at the end of this video, I will tell you why we are doing this. Samahan niyo muna kami sa road trip namin na to. Hi! Where are you guys going? Where? Really? Are you excited? Yes. What are you expecting to see in Cagayan? Bats? I'm expecting to see the caves. Yes, and bats. And a lot more. Beaches. Okay, so see you! Bye! Nag-ready kami ng mga pang-camping gear like electric fan, ilaw, panglatag, tent para mag-camp kami up north. Saktong-sakto at malamig ang panahon kaya game na game ang lahat. Where are you going? Where? Cavite? You're already in Cavite na eh. Dahil mahaba ang biyahe, bumili muna kami ng baon na chicharon para naman hindi ako masyado antukin sa pagdadrive. Ayan, tumigil na muna kami dito sa gas station para magpahinga saglit at dito na nga sa Muñoz kami naghapunan. Napakakulay ng lugar dito at parang nasa Baguio Night Market lang kami. At syempre, inihaw ang favorite na food trip kapag mahabang ride. Sa wakas, dumating na din kami sa Cagayan at papunta na nga kami sa farthest possible street and beach sa Northern Luzon, ang San Vicente Port. Hi! We're now here at sobrang lamig dito kaya may nabuti namin na mag-stop muna saglit to take photos and enjoy this once-in-a-lifetime view of this majestic place. Pinuntahan din namin sa kabilang side ng Cagayan ang famous beach ng Anguib at ng Aramoan Beach na na-enjoy ng aming kids dahil malamig ang tubig at sobrang nakaka-relax dahil sa ganda ng view. Careful ah. Meron din palang Shih Tzu na manok dito sa Cagayan. Joke lang, Chinese chicken daw ang tawag dyan. By the way, bakit sa pinakadulo muna kami nagpunta at hindi na lang nag-stop kung saan una mapadaan?
Well, it's just our preference na puntahan muna ang pinakadulo. To know ano ba yung struggle sa dadaanan namin, malubak ba, maputik ba, or meron bang sirang daan. Then, from the top, doon kami mag-i-start mag-decide kung ano-anong attraction ang pwede namin puntahan on our way home. Samahan nyo kami guys ha! Bago nga kami mag-start bumaba, nag-lunch muna kami dito sa Gayem's Resto Grill. Gusto sana namin makatikim ng original pinakbet o yung dinengdeng ba. Ang kaso, wala silang ganon sa menu, so atak na lang namin ng grilled inasal, liempo, at burger steak. For us, para siyang mang-inasal version sa norte. Next stop, na-experience ulit namin ang genuine Filipino hospitality. Tumigil muna kami para makabili ng pasalubong na cassava cake at buko pie. We visited our cousins and relatives after more than 20 years since last ako nakapunta. Ang last kita pa namin was during our wedding 30 years ago. We let our kids experience different provincial activities and items like mag-igib sa poso, pagdaan sa palayan, wireless plancha, Uling dito. Wala pang kuryente noon. panggatong at lutuan. Ang pampaligo. Galing Yung mga panggato mo. First version ng Aqua Flask, gilingan ng palay, at syempre bonsai. Sexy ng oras na meron kami. Siguradong babalik kami dito soon at mag-i-stay ng medyo mas matagal para naman mas ma-appreciate namin lalo ang ganda ng Cagayan. Bago lumubog ang araw, itinuro na nila sa amin kung saan ang daan pababa ng Tugigaraw. For us, ang experience namin dito ang highlight ng aming trip dahil kitang-kita at damang-dama namin ang kanilang genuine hospitality. I hope my kids felt the same and I hope they learned a valuable lesson about hospitality and being genuine sa feeling of being welcome for the first time. Dumaan nga muna kami dito para bumili ng famous tupig. Sobrang sarap talaga nito dahil niluto ito gamit ang baga na nakakapagdagdag sa character, texture at lasa ng tupig. Tupig yung tawag dyan. Very good kate. After 3 hours of long drive, nandito na kami sa Tugigaraw, kung saan kami magpapahinga muna for the next day. Ang Tugigaraw ang kabisera ng Cagayan. Nandito ang Rizal Park, Cagayan Museum, at Tugigaraw Cathedral. Good night everyone! See you tomorrow! Good morning! Hindi nga daw kumpleto ang trip to Cagayan kung hindi mo matitikman ang Pansit Batil Patong. Gaya ng mga traditional food, ang pansit na ito ay niluto sa panggatong kaya ibang-iba yung kanyang aroma at lasa. Sa halagang 140 pesos, sulit na sulit ito dahil sa dami ng toppings na kasama. Tara, tikman natin! Pagkatapos mag-umagahan, dinaanan na namin ang famous na Bunton Bridge.
Ang bridge na ito ay dating pinakamahabang bridge sa Pilipinas na itinayo noong 1969. Bago na itayo ang San Juanico Bridge noong 1973 na sinundan naman ng Cebu-Cordova Link Expressway. Ang bridge na ito ang nagko-connect sa Tuguegarao City at sa Solana in Cagayan. Park, ganon. Sikat na tayo, video tayo. Sobrang saya ng mga batang ito na makakita ng drone na lumilipad. It reminded us about the sincere innocence ng kabataan nang wala pang masyadong technology. At ito nga, yung isa sa gusto ko din ay maipakita sa aking mga kids para ma-appreciate din nila ang small things that makes kids happy. Next stop, Tuguegarao Cathedral. Ang St. Peter the Apostle Metropolitan Cathedral ay isa sa pinakamalaking church sa Cagayan Valley. It was founded by the Dominican friars noong May 9, 1604. For us parents, we do not want to contain our kids to any religious group. We will let them explore different religious beliefs para paglaki nila and they have their own free will kung saan sila masaya at saan sila devoted. Our final stop before we go back to Manila ay ang Callao Cave or Callao Cave. Ito yung kadalasan na tinuturo sa school ng mga kids about Cagayan Valley. So might as well puntahan namin personally para they have their first-hand experience kapag discussion sa school. More than 100 ang entrance fee for adults while 50% off naman kapag student at free naman kapag 7 years old below. Inumpisahan na nga namin akitin ng 184 steps up para marating ang Peña Blanca White Rocks. Sabi ni Kuyang tour guide namin, ang river daw ay dating kasing taas ng cave dati. Pero dahil sa tectonic movement sa Earth, bumaba ang level ng river over time kaya nasa itaas na ang cave ngayon. Ang Homo luzonensis ay na-discover sa cave na ito noong 2007. Po namin na human third metatarsal bone or sa kanang daliri po na panang tao po yan. So yung age po nito is much older, tabon man in Palawan. In Palawan is 47,000 years of age. This one is 134,000 years of age po siya. So recently lang po naibigay ko sa amin yung details about this may age na kasi dati po is 67,000 years old. They tried to carbon date it and then they go to US para mas malaman pa po yung age niya po. So 134,000 years age po ito. Ang bone ay dated 134,000 years ago at importanteng discovery ito dahil dito nag-umpisa ang evidence ng human presence sa Pilipinas. Ay, galing. Ang ibig sabihin ng Callao Grabe, kuya. ay Stone Pebble Beach na nagmula sa Callao sa bansang Peru. Merong 7 chambers or area ang Callao Cave at ang 2 chamber ay hindi mapupuntahan dahil delikado na. Ang Callao Cave ay tinuturing na dead cave dahil wala nang naninirahan na bats dito. Baka takot na sila sa mga tao, ano? Hindi na namin napuntahan ang lugar kung saan makikita sana or mai-experience namin ang paglipad ng libo-libong bats outside ng cave dahil kailangan na namin umalis para hindi kami masyado gabihin sa daan. At dito na nagtatapos ang aming trip to Cagayan. Hindi man namin nakumpleto ang lahat ng attraction dito, sigurado namang babalik kami pag medyo malaki na ang mga bata at ready na sa mas matinding adventure like hiking at iba pang activities. Kasi, Gaya ng iba pa naming mga road trip, ang ultimate purpose namin is to share life experiences with our kids as much as we can at habang kaya pa ng katawan namin. Hindi naman kailangan masyadong malaki ang budget. Mas importante sa amin is to spend time bonding together and learn at the same time together. 50 or 100 years from now, maaaring hindi na panggatong ang abutan na cooking culture ng mga tao.
kundi tupig at pansit batil patong na luto sa induction cooker na. We teach our kids to never go after massive wealth. Dahil being wealthy is never-ending race to success. Walang katapusan or measure ang pagiging mayaman. At after 100 to 200 years, malilimutan na din naman kung gaano ka naging ka-wealthy sa mundo. So, tingin namin, chasing happiness is better. Tama ba? Comment mo naman dyan sa baba kung anong tingin mo. Instead, let's focus on what we can control at the moment and let God bring us where we should be. Salamat, and don't forget to subscribe to our channel kung gusto mong makapanood ng tips sa family travel on a budget. Hanggang sa next road trip, bye!